Salamat. Okay, Professor Dennis Coronacion. Actually marami akong katanungan pero Oo, moderator naman. Third moderator na to, Mabs. At kasi pahinga natin. susugat ko lang yung tanong ni Attorney Claire, ni Yusek Claire. Interesado akong malaman kasi at least doon sa traditional media, they're very transparent kung ano yung proseso o sistema ang pinagdadaanan. Ngayon, on the part of the influencers and social media personalities, gusto ko malaman kung ano yung proseso o kung meron man vetting process na pinagdadaanan bago nyo ilabas ang isang content, whether this is a fact or opinion. Opinion nga daw. Sa kaso ko po, ako po ay laging nagsasalita tungkol sa pangangailangan ng Pilipinas na magkaroon ng constitutional reform. At marami po ako mismong empirical evidence, marami po akong citations of academic white papers and all these kinds of dissertations na nagpo-prove na talagang kinakailangan sana natin tanggalin ang lahat ng mga anti-foreign direct investment restrictions, kailangan natin mag-federalism para makalat ang mga trabaho sa iba't ibang parte ng Pilipinas at kailangan natin ng parliamentary system para maging mas maayos ang ating gobyerno. Ngayon, ang nangyayari, scientific method ang batayan ko dahil galing po ako sa STEM discipline, Computer Science, Management, Information Systems. Yun lang po. Okay lang. Sige. Isang salita lang, iniiwasan natin hanggat maaari ang credentialism. Kasi sa akademya, totoo, may mga expertise at hindi ko kino-question ang expertise ng ating kasama rito, pero ang lahat dumadaan sa peer review. At sa konteksto ng news media organization, merong de facto peer review pag dumadaan ito sa editor. Halimbawa, associate editor ako ng Bulatlat, pero 2 editor muna ang kailangan tumingin sa isang artikulo bago ma-publish ito. At minsan nagre-reject pa kami. Salamat. Unfortunately, for example, dito sa mainstream media, masyadong mukhang masama ang charter change, ang constitutional reform for the longest time. Kaya nga, walang choice. Kinakailangan sa social media ilabas ang mga katotohanan. Itong mga studies, yung mga empirical evidence na kinakailangan talaga itong mga reformang ito. Pero hindi ito lumalabas. Hindi ito lumalabas sa mainstream media as much as yung mga pangungontra, yung mga pinapamukhang masama ang mga reformang ito. Yun po ang aking experience dahil ito po ang aking expertise o yung mga kinoconcentrate ko. Maraming salamat po. Kahit na sino pang expertise yan, walang pruweba yan. At hindi mo masasabi na fact yan. Kaya ang inilalaban mo, ang iyong credentials. Medyo talo Oo, nilalaban yung credential niya pero di naman totoo. ko rito, wala akong kolehiyo eh. So, hindi yan ang pinag-uusapan dito. Iyan, opinion lamang lahat yan. So, hindi mo pwedeng ipasa na iyan dapat tanggapin dahil sa iyong credentials, hindi totoo yan. O dahil isa kang doktor, dahil sa opinion mo, yun ang magiging totoo, di ba? Kahit wala naman yung due diligence, yung process, di ba? Nag-investigate ka ba? Ano bang ginawa mong proseso na tinatanong ni Attorney Claire na hindi masagot ni Koke, na sunog na sunog? Wala. Sige tuloy. The right honorable gentleman has made a mistake in saying that this is all about credentialism. This is not about credentialism. It has nothing to do with me. Walang kinalaman to sa akin. Wala akong kinalaman sa credentials ko. Ang pinag-usapan ko ay yung scientific method. Yung po yung ginamit kong proseso na kinakailangan empirically based. Nandiyan ang napakaraming mga academic sources na minimension ko. Hindi dahil sa ako po ay expert. Wala nga, hindi nga ako eksperto. Hanggang bachelor's lang ako ng computer science at saka management information systems. Wala po akong masterado. Wala po akong May napipikon na yung sa kabilang kampo. O sige tuloy. PhD, ordinaryong tao lang po ako. Yun lang. Ang scientific process po, ulitin ko lang, kailangang reviewin yan ng iba pang mga tao. Kaya nga yung mga preprint na mga publication, hindi masyadong siniseryoso. Hindi natin sinasabing hindi totoo, pero hinihintay natin yung actual na pagre-review. Sa periodismo, ulitin ko lang, kailangan dumaan sa tamang proseso ito. Hindi porke may alam ako lang ang masusunod, hindi porke ako ang boss chief, ipapublish nyo na basta-basta yung artikulo ko. May proseso po yan, at yon yung kailangan sundin. Salamat. Okay, so Alex, puro mga reporter ang katabi mo, ha? Yes. Kanina pa gusto magbigay ng sarili nilang report. Yes, may katabi tayo siyempre. Pare, dito nga tayo. Pakilala mo naman kung gaano kagwapo itong gusto nating Yes. Hello po, Jess De Los Santos from News 5. Ayan. Siyempre, Corina, Alex, pag pinag-uusapan yung fact, isa sa lagi nating iniisip, accountability, sense of accountability. So medyo, baka isipin nyo ba, medyo may kababawan, pero parang interesado din nating malaman. So sa pina-accountability, kumpiyansa kang ihayag, maging yung pangalan mo, i-attach yung pangalan mo sa bawat kwento o di kaya report. Para sa mga ating online personalities, bakit ba karamihan sa mga vloggers, nagtatago sa isang pseudonym o di kaya sa isang karakter na, sa isang imahe na hindi naman nila totoong mukha? Yeah. And I think sa tingin natin, sa mainstream din natin, may mga screening. Naging screening din sa mga mainstream para i-balance natin yung tanong. No? Ano bang reason behind that para malaman na din natin?
Ako po hindi ko po masasagot yung patungkol sa ibang mga ibang vloggers na gumagamit at nagtatago. As a matter of fact, ayoko nga po nun. Galit po ako sa mga vloggers, kahit makapartido, na nagtatago sa ibang muka. Dapat kasi panindigan mo yung sinasabi mo. Kaya nga ho sa aking mismong channel, nandun mismo ang email ko, you can email me, your site, or whatsoever. Nandun din ang pangalan ko, alam lahat ng tao ang mukha ko. Hindi po ako nagtatago dahil kaya kong panindigan ang sinabi ko. Mas matindi sa mainstream media. Bakit? Ni-report ninyo. Sino nag-edit? Kayo ho ba? Hindi. Ang nag-edit, newsroom. Pag may mali, may problema tayo doon. Bakit? Sisisihin, di ba, yung nag-report? Di ba, ganun naman ang nangyari, nasisisihin nag-report. Kaya nga ako, paulit-ulit ko rin sinasabi, huwag natin sisihin ang reporter, cameraman. Dahil wala naman po silang kinalaman doon sa final na news. Ang problema, hindi nila alam kung sino ang nag-edit ng news. Hindi ganyan ang proseso ng editing. Ang editing, Ala, masasabot na naman si Koki dito. Grabe. Total triple kill. Wala na. Koki, paano ba yan? ginagawa yan habang ang reporter nasa tabi niyan. So hindi po pwedeng yung editor ang masusunod ko anong gusto niya. Tama. O, paano ba yan? Sabon ka na naman, Koki. Fake news ka ulit. Gumagawa ka ng sarili mong opinion na ginagawa mong facts. Tama kasi Attorney Claire, di ba? At ang editing may layers yan. Umpisa pa lang meron ng editor na nagpapatakbo ng tropa ng reporters. Sumasagot sa editor yan. Yung editor na yun, may isa pang susunod na editor uli. Meron pa uli. Pero lahat yan ginagawa habang nahandoon yung lahat ng tao yun. Yun! Okay, kaya pa ba? Ano? Sunog na talaga, guys. My goodness. Shoutout sa naiwan 368, mga absat. Kamusta na, mga absat? Nag-like na ba kayo? Refresh lang ako, guys, no? Tsaka tanong ni Maestro, may utak ba itong si Banat Bay? Walang laman ng utak niya. 91% mga kabsat. Oo, mga uto-uto kami kasi DDS kami. 9% mga kabsat out of 210 votes. Nako po. Sunog na sunog ang Koki mga kabsat. Bakit naman ganyan? Sige, tuloy. Meron kaya tayong gustong sabihin? Hindi, tama ho, yung sinabi din ni Sir Berhel, para lang din isang paglilinaw. Ang reporter, oo, nagsusulat siya ng kanyang initial na draft ng script, ng kung ano man yung kailangan niyang isulat, but at the same time, dadaan yan sa producer bilang layer. So, kumbaga kailangan din natin ng checks natin para masigurado na factual, tama, nasa tamang konteksto yung isusulat, nasa tama ang pagkakaanggulo ng bawat kwento. Base na rin, syempre, sa inihayag na detalye ng reporter. Kumbaga, ano ho yan, nagtutulungan ang reporter, maging ang producer at ibang editors pa na nasa newsroom. Parang mali lang po ata ang kuha sa akin ni Sir. Wala po akong problema sa pag-i-edit. Ang sinasabi lang natin dito, yung unang tanong about accountability. Ang social media, mas accountable kasi kitang-kita na sila mismo nagsabi, opinion nila ito, kaya maaari yung sabihin kagad na mali ka. Unlike po sa isang reporter, kung ini-report mo, amitin natin, marami po tayong nire-report tapos na-edit din yung iba. Hindi ho kumpleto. So yung sinasabi natin na medyo yung accountability doon, nawawala po. Kasi nga, hindi natin masisi yung hindi naman natin kilalang. Hindi yata naintindihan ni Banat Bay. Magkatabi yung editor at saka mismong yung nag-news, yung kumuha, di ba? Ano pa pang pinaglalaban mo, Koki? Sila na nga nagsasabi. Kasama ka ba doon? Editor. Tragis. Okay. Hindi. Yung kung ikaw ay nagtatrabaho sa mainstream media, hindi po pwedeng lumabas yan. Tama. Kung nagtatrabaho siya mainstream media sa SMNI. Ewan ko lang kung consider ba yun. Nasa SMNI siya, di ba? Stream media daw yun. At sige tuloy. Tingnan yan ng editor at sasabihin sa'yo kung may diferensya yan. Yung kanila hindi. Pagkasulat nila lalabas na hindi po pwede sa mainstream media yan. Iyan ay may layer upon layer of checks. Kaya hindi po pwedeng dumaan ka. Ngayon, kung meron kang opinion na hindi tumatayo sa katotohanan, hindi papayagan yan. Ulitin ko po, parang hindi po ata ako naintindihan ni Sir. Wala po akong problema doon sa sinasabi niya. Ang sinasabi ko po yung issue ng accountability. Okay, awit naman tayo. Okay, Maraming awat salamat na daw. sa mga tanong. Okay. Pero magbabalik pa si Ginong Araw, Tsaka parang sinisinuban din ang inuupuan ni Ginoong Berhel Santos. Iinom lang po kami ng malamig na tubig. Yes. Sumama ka na. Tayo Yes, dalawa. yes, yes, tayo Okay. dalawa. Umiinit na po ang ating usapan. Ito naman Umiinit talaga. ng mga panelists ang kaalaman ng mga taga-mainstream media at influencers sa Okay, fast forward. Fast forward. Fast forward.
Fast forward tayo, Absat. ng mga mainstream media na organisado, organisado din sa pagtatago pagkatapos ng pagkakamali o dahil sa bias. Pag-uusapan natin ang bias maya-maya. Sa ngayon, matapos ang 2 rounds, katakot-takot na debate sa pagitan ng ating mga guests, ngayon ang ating mga panelists naman ang muling magbabato ng mga tanong. Kumbaga sa mga beauty pageant, ito yung question and answer portion. Yan nga po sila, Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, Martin Andanar at Professor Dennis Coronasyon. May 1 minuto para sumagot ang ating mga panauhin. Pwedeng mag-react pero sa loob lang ng 30 seconds pagkatapos ng sagot. Simulan natin ang Q&A kay Yusek Castro. Yes, Okay. tanungin ko ulit muna yung mga social media influencers. Okay, round 2, Koke. Naku, wala akong idea dito, guys. Pero kaabang-abang to, sigurado. Attorney Claire, round 2, pasok. Pero mukhang papalo ulit ito kay Byron, kay Banat Bay. Natanong natin, sinabi niya po kasi kanina na parang normal lang na tawagin na tanga, bobo, yung mga taong kinokontent nila. Kasi opinion nila yon. At malamang opinion din nila na sila yung matalino kasi yung kinokontent nila, sila yung bobo at tanga. So given yan, opinion yan. Parang yung kay Abante tsaka kay Joey, di ba? ang matalino si Joey, ang hindi si Abante. Pero yung pag sinabi niyo po, Sir Byron, Banat Bay, Uy, pati si Banat Boy, damay na tuloy. tinawag niyo halimbawa yung isang lawyer or na may isa kayong content, sinabi niyo na attorney no case. Hindi yun opinion kasi it's supposed to be factual. Kinausap niyo ba yung lawyer para malaman niyo na no case ito? Kasi it's one way na medyo dinidiscredit niyo yung kinokontent niyo. So nakausap niyo ba yung lawyer para malaman niyo kung talagang wala ba siyang kaso? At kung hindi ba one way of making it giving this information? Una-una sa lahat, hindi ko po sinasabi na ito ay disinformation. Ito po ay ang bansag sa kanya ng mga netizen. Bansag. So, akin Bansag daw mga kakapsat. Naku po, Koke, sablay ka na naman. Hindi mo masagot. O sige, tuloy. lamang po yun na sinasabi din, na hindi ko naman din sinasabi na literal na no case yung tao. Ibig sabihin lang po ng no case, wala siyang tamang issue. Ganun lang. So ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin na wala siyang kasong hinahawakan dahil Apo. trial lawyer siya. Nga po. So at the time, opinion lang din yon. Yes, ma'am. Hindi siya factual. Apo. Okay, yun lang po. Pwede lang pong ituloy ko lang sa opinion po. Kasi lagi po nating mukhang nagkakalabo tayo sa issue ng ang dapat ba ang social media ay maghatid ng news o opinion? Paulit-ulit naman po sinasabi na ang social media ay isa lamang pong opinion. Na, tulad ng sinabi ni Sir, mali daw. Hindi po mali ang opinion. Bakit? Kung halimbawa, sabihin ko na mas masarap ang pakwan kaysa sa saging, opinion ko ito. Hindi mo pwedeng sabihin mali. Kung mas masarap sa kanya ang saging, hindi ko pwedeng sabihin sa kanya, mali yan. Kasi nga, opinion po yun. Sa social media, ganun din po. Meron lamang po kaming opinion at reaksyon sa mga nangyayaring news. Iba kasi Mr. Abanat ba yung sinasabing attorney no case. Kapag sinabi natin attorney no case, sa pangkaraniwang tao, lumalabas na itong abogadong to, parang walang kakwenta-kwenta dahil walang kaso. So dapat siguro nililinaw nyo rin po yun para yung taong kinokontent nyo, hindi naman nasisiraan. Sa mga ordinaryong taong hindi naman naiintindihan yung sinasabi ninyo. Tama po kayo, ma'am. Malinaw ko din sinasabi sa aking vlog yun. Sa katunayan, talo pang usa sa kaso niya kay Tulfo. So ibig sabihin, meron talagang kaso. So malinaw po yun. Hindi ko sinasabing opinion ko na wala talaga siyang kaso kasi ilang beses ko pong sinight na natalo po siya sa kaso. Okay, susunod na naman na magtatanong ay si Ginoong Martin Andanar. Ate Coring, maraming gustong maliwanagan sa issue na to. Mula sa ating mainstream panelists, mainstream media. Alam natin